And welcome once again no sa atong YouTube channel. This is our part 2 series no sa ikatulong nga bahagi no sa ikatulong punto na to mga kaigsunan, that God sanctified. Makita na to na diya sa verse 3 sa chapter 2 sa Genesis nga gipanalanginan sa Dios ang ikapito nga adlaw o gikining gipakabalaan. Bud sa Dios nga maghatag kita og panahon sa pagdaig kaniya no, mao na nga gusto niya nga dili dautan again, dili dautan ang pagpangita no sa iyang mangita kita og kwarta, because dili dautan ang kwarta kung dili ang sobra sa pagigugma sa kwarta. So that's why God wants us to have a community of believers, mga komunidad sa mga magtutuo diya sa Dios, sa church, the body of Christ, to worship, to set our focus on God. No, maghatag kita og panahon nga ang Dios mahimong sentro sa atong kinabuhi, no? Mao na ang atong mao na siya ang plano sa Dios sa atong kinabuhi, no? Let's read another verse diya sa book of Isaiah, no? In the book of Isaiah ni Propeta Isaiah, no? Dili na to mabasa mga kaigsunan nga God must be the center of our worship, no? God must be the center of our worship. Muna nga dapat nato Isaiah chapter 58 verse 13 to 14 mga kaigsunan, mo kini atong mabasa dinhi, no? Ingon siya dinhi, if you turn away your foot from the Sabbath, from doing your pleasure on my holy day, and call Sabbath, and delight the Holy Lord, honorable and all honor to him, doing your own ways, nor find your own pleasure, nor speaking on your own words, then shall you delight yourself in the Lord, and I will cause you ride upon the high places, and feed you with the heritage of Jacob, your father, for the mouth of the Lord has spoken it. Tagaan kag panalangin sa Dios kung atong tagaan o gigayon og oras ang Dios, no? Again, no, not necessarily Sabado ang Sabat kung atong balikan, no? But we need to set aside, maghatag kita og panahon sa pagdaig sa Dios, no? Atong basahon sa Cebuano version. Kung ilikay mo ang imong tiil gikan sa adlaw nga ipagpahulay, you need to set aside, no? Ang imong mga trabaho, no? Gikan sa pagbuhat sa imong kalipayan, is a form of sacrifice nga unta. It would be my family day ang Sunday. Pero ingon sa Ginoo, imong ilikay ang imong tiil diya sa adlaw sa imong kalipayan, sa akong adlaw nga balaan o pagtawag sa adlaw nga ipagpahulay, nga usa ka kahimutan og sa balaan ni Jehova nga halangdon og magpasidungog kaniini, nga walay pagbuhat sa imong kaugalingon, nga mga paagi ni mangita sa imong kaugalingon nga kalipayon, ni magsulti sa imong kaugalingon nga pulong. Makita na sa dinha nga ginakwanta sa Ginoo nga ang Dios, kung mag-worship ta, ang Dios ang atong sentro. Kaya usahay nga mentally, no? We are mentally present diya sa simbahan, pero usahay nagaunaw na ta nga unsa naman pud ang ako nga tig-angon pastor, unsa naman pud ang akong lungagon pastor, no? Unsa na lamang pud ang akong ipakaon sa akong pamilya kung absent ko pastor, no? Pero ingon sa Ginoo, kung imong himuon nga ilikay nimo imong tiil didto sa mga buluhaton sa kalibutan, kung ilikay nimo imong tiil sa adlaw nga kalipayon nimo, instead nga family day nimo na nga Sunday or unsa man na diha,
imong iset aside na siya sa Ginoo, unsa ang kapalit, no? Like reward ang Ginoo. Ingon siya sa verse 14. Unya ikaw magakalipay sa imong kaugalingon kang Jehovah, no? Ang imbis nga dito ka sa family day nimo, dito sa imong reunion dito, iset aside nimo na para sa Ginoo, ikaw magmalipayon diha kauban ang Dios sa imong kinabuhi. Ug pasakon ko ikaw sa hataas nga mga dapit sa yuta. I-promote ka sa Ginoo, di ba? No? Ang uban man God na maghinayang mga kaigsunan. Kay dako kayo og oportunidad labi na kung naa ka sa gitawag nga linya sa negosyo, no? Lami kayo ang temptasyon nga ang mga tao nagasuri-suri, lami kayo na mamaligya diha kay ngano daghang kay halin ana adlaw sa Domingo, no? Daghang kaayo kag makuan kay ang mga tao nagasuri-suri, naga-rest, no? Family day, mga kalingawan, daghang kaayo sa adlaw sa Domingo. But, no, nagpromise ang Ginoo nga i-promote ka pa hinuon sa Ginoo kung ihatag nimo ang usa ka adlaw para sa Ginoo. O nagingon niya dire, pasakon ko ikaw sa verse 14, Isaiah chapter 58 verse 13 to 14. Kini sa verse 14 ingon siya, pasakon ko ikaw sa hataggas, no? Nga mga dapit, no? Hataas nga mga dapit sa yuta, ug pasakon ko ikaw uban ni sa kabilin ni Jacob, limang ka itagaan ka sa Dios og kabilin, no? Kung kita wala tay ikabilin sa atong mga anak, pero ang panalangin sa Dios mao'y ibilin sa Dios sa ato, no? Sama sa kabilin niya kay Jacob, ug ang imong amahan kay ang baba ni Jehova mao'y nagsulti ini. Gigarantihan sa baba sa Dios nga kung kita di ay mag-set aside og usa ka adlaw gikan sa atong mga trabaho, no? 6 ka adlaw nga gihatag sa Dios og sa ikapito, no? Not necessarily, again i-repeat nato na diha, no? Dili necessary nga Sabado, Domingo na siya. Kay mao nag-iingon sa balang nga kasulatan, no? Nga pag-fix ka o usa ka adlaw, no? Even diri sa atong gibasa sa Isaiah 58 verse 14, wala siya nag-ingon nga Sabado lang ang Sabat, no? Kundili mag-set aside ka, no? I-sacrifice nimo ang adlaw nimo nga kalipayon, no? Adlaw nimo unta sa imong family, i-sacrifice nimo, i-daig nimo sa Dios, i-promote hinuon ka sa Dios og panalanginan ka. Og naay garantiya. Ang atong garantiya mao ang pulong sa Dios. Nindot kayo mo, di ba? It's a very great blessing mga kaigsunan. Nga di ay to, nga sa mingon ta, mawadaan kog income pastor kung ihatag nako ni sa Ginoo, no? No? In the first place, ang Ginoo ang naghatag. Naghatag sa atong kusog. Ang Ginoo naghatag natong abilidad, kaalam, mga talento, no? Ihatag lamang nato sa iya. Ang usa ka dili man lang gani usa ka adlaw, kaya ang atong simba wala pa man gid na ka-experience siguro, no? Wala pa man siguro, I don't know, no? I don't know sa uban nga mga fellowship sa mga Kristiyano, maybe they have practice the all night, all day fellowship. Pero hanggang isang araw lang yan, no? Wala pa gid na kaingon nga naka-experience yun o tagas kayo tag 5 ka adlaw nga wala na pagpahulay na pod, no breaks, no kana diha, dili na lang ta magtrabaho pastor, worship na lang tatanan, dili pod na siya mao, no? Kung dilingon siya, kung imong igahin ang usa ka adlaw para sa Ginoo, i-promote ka sa Ginoo. Di ba kita gusto ka ita promotion, we want promotion, gusto nato nga musaka ta sa another level sa atong kinabuhi, from ingon pa nila from the first floor to the second floor, di ba? Na joke nga na promote nako karon pastor. Sa una dito ko sa ground floor, karon na nako sa second floor. Na promote gyapon, di ba? That is still promotion, di ba? Pero naga-desire ta nga mo aslang sa atong kinabuhi. Unaha ang Dios kaya hang gi-promise, no? Nga kung imong isakripisyo ang adlaw nimo nga kalipayon, ang adlaw nimo sa imong family, i-dedicate nimo na siya nga adlaw sa pag-worship diya sa Ginoo.
iyang kang i-promote. Pasakaon kaniya sa mga taas nga lugar. Tagaan kaniya og honor, tagaan kaniya og recognition diya sa imong trabaho, no? Because you honor God first, no? Una nga atong tagaan ang Dios og pagdayeg una, no? Mao na siya ang giingon diya sa pulong sa Dios, no? Nindot kay na siya Isaiah, no? Again, Isaiah chapter 58 verse 13 to 14. Nga diya atong iset aside ang usa ka adlaw sa pagdayeg kaniya, dili lang Sabado, dili lang Domingo, kundi mag-set aside kita, no? Oras, no? Diya sa imong kwarto, diya sa imong asa man ka nahimutang karon sa pag pakig istorya sa Dios sa atong kinabuhi, no? That's the word diya sa Ginoo. Not only in a weekly basis, dili lang sa mga semana, kundi in the all day sa atong kinabuhi, we need to worship Him. No? It is a sacrifice, no? Ingon na nato diya, it is a sacrifice. Ingon ni Apostle Pablo diya sa Book of Romans, no? Book of Romans, mabasa na to na diya sa Book of Romans chapter 12 verse 1. No? Itong basahon mga kaigsunan. No? Ingon siya, I plead to you therefore, brethren, by all the mercies of God, that all of you present your bodies as the living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Na atong basahon. Sabi siya, busa na mga igsoon, ginahangyo ko kaninyo, pinaagi sa kaluoy sa Dios, ihalad ninyo ang inyong mga lawas, ingon nga halad nga buhi, balaan nga nahimutan sa Dios, nga mao ang iyang katarunganon nga pagsimba. So ihatag na ito sa Dios ang atong makatarunganon nga pagsimba diya sa Dios, because siya mauna na naghatag sa ato ning kinabuhi, no? Pagmatabo lang nato sa buntag, again magpasalamat diya sa Ginoo. And then iampo, no? Kung naga-build ka diha og family, no? Naga-build ka og relationship sa mga bago mga kabataan, mga bagong mga relationships, no? Himo ang sentro ang Dios, no? Sa inyong pamilya. And mao kana ang atong maipasa karon sa atong mga kabataan. Mahimo kitang ehemplo sa atong pagsimba diya sa Dios. Aron ang atong mga anak, no, mahimo silang mga mapuslanon nga mga citizens, no, diya sa katilingban tungod sa atong pagtudlo kanila, no, sa ehemplo nga gihatag sa Dios sa atong kinabuhi, sa pagdayeg, sa pag-appreciate sa life, mga kaigsunan, no? Mao na siya, no, ang atong we need to learn to use our gadgets. We need to learn how na gamiton kini for the glory of God. Ang atong mga kinabuhi for the glory of God. No, mao kana siya ang atong dapat diha, no, nga pagahimoon. And in the book of Romans, another book sa book of Romans, book of Romans chapter 5, no, atong basahon diya mga kaigsunan, no. Book of Romans chapter 14 verse 5, no. Mao na din nga diya sa chapter 14 mga kaigsunan, chapter 14 verse 5, no, mao kini atong basa diya, no, nga verse 5, one man esteems one day above another, and esteems every day alike, and every man be full and be persuaded of his own mind, no. He regards unto the Lord, and that he regards not the day on the Lord, does not regard and eats to the Lord, and give God thanks, and that eats not, no. And so verse 8, none of himself, verse 7, and no one dies to himself, for whether we live unto the Lord,
Whether we die unto the Lord. Whether we live, therefore, we die are of the Lord's. No? Ang mahalaga na magsigunan, dili ang adlaw, no? Dili ang mga Domingo lang, dili mingon nga Sabado gyud, no? Sabado lang gyud, no? Kundili ang pag-offer nato sa tong kagalingon as a living sacrifice diya sa Ginoo, no? Ang basahon nimo na diya Romans chapter 14 verse 5, no, hantod na siya sa verse 8 verse 13, no, nga sa may nga ginahimo nila nga divisions among the believers, ang itawag nga adlaw sa Domingo, adlaw sa Sabado, ang pagkaon sa baboy o dili pagkaon sa baboy, ginahimo nilang cause of divisions. But ang importante diya that God and Jesus Christ is the center of your life, of our lives. That's the important of worship, mga kaigsunan, no? Because ang worship, dili lang na siya sa adlaw sa Domingo. Or Sabado o sa Domingo. Dili lang na siya, no? Every day of our lives we worship. In conclusion, mga kaigsunan, Sabbath or the Lord's Day or the first day of the week, no? Apil na, Sabado ka diha, no? Lord's Day ang tawag nimo diha, first day of the week. It is not the number of days. Dili siya ang kapila ka magsimba sa matag adlaw, kundili ang importante is the heart. Ang heart of worship. Atong kasing-kasing must be always, no? And clear that the Lord Jesus Christ must be the center of our worship, no? Mo kana atong mabasa diya, no? Another verse na atong basahon diya is the book of Hebrews, no? There's a book of Hebrews chapter 10, chapter 10, verse 24 to 25. Mo kana ato mabasa diya, mga kaigsunan, no? Verse 24 and 25. No? Ingon siya diya, let us consider one another, provoke one another in love, no? And to do good works, not forsaking, verse 25, not forsaking the assembly of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, which much more, and all to see the day is approaching. Hapit na mobalik si Jesus Christ. And we need na, dili na to pasagdan ang pagtigom-tigom sa pag-worship diya sa sa buhi nato nga Dios, no? Muna dapat kita, no? Because we are born to worship. Kita na gi-create kita sa Dios sa pag-worship diya sa Dios, no? Muna nga we need to live, no? And to become God is our focus, no? Ang Dios ang atong focus. Not to live on kuan lang, no, in daily basis lang ang murag bitawag ka ng magmata sa buntag, magtrabaho, muli matulog, no, or ingon pa nila PPP, no, pungko pamati pauli diya sa Lord sa church, kung dili kita mag-grow in the knowledge of the Lord Jesus Christ, nga magtubo kita, magatubo kita sa atong espirituhan, no? Because ang Sabbath is only the shadow of what is eternal, no? Muna nga gikinahanglan kita na ginatudlo diha kita to trust in the Lord Jesus Christ as our Savior, no? Mao kana ang pinaka-importante nga we go to the eternal rest. Mabasa nato na diha sa Hebrews chapter 4 verse 1 to 13. And rest or Sabbath speaks not just sa physical rest, but a spiritual rest, no? Muna diha sa Ephesians chapter 6 verse 12. Nakita diha, no? Gikinahanglan nato ang pagdayeg. We need God, our salvation, and then pinaagi diha kang Jesus Christ, no? And to fight a good faith and to worship Him, no? Our last verse makita nato diha, no? In the book of Psalms, no? Sa book of Psalms, mo ni ato mabasa, last verse na to ni nga makutloan na to, mga kaigsunan. Psalms chapter 46. Psalms chapter 46 verse 8 to 10. No? Ingon siya diha, no?
Come. Yan siya. 46 verse 8 to 10. Come, behold the works of the Lord, what desolations has made on the earth. He make wars and the end of the earth, or to the end of the earth. He breaks bows and cuts spears into, he burns the chariots and fires. Ingon siya, be still and know that I am God, verse 10. And I will be exalted among the heathens and be exalted among the earth. No? Ingon sa Ginoo, ingon siya sa Bisaya, humilom kamo ug ingon ilho ninyo nga ako mao ang Dios, pagabayawon ako taliwala sa mga nasod o pagabayawon ako dinhi sa yuta. Gusto sa Dios nga bayawon nato siya, no? We need to have a point of silence, no? Be still. Pangita og place, no? Nga ikaw ug ang Dios magkakaroon og quality time. Quality time sa pagbasa, quality time sa pagpasalamat di sa Dios, quality time sa pagtuon sa pulong sa Dios, because He is worthy sa atong pag-worship. Be still, no? Be quiet. Be in a mode nga kita mag-worship diya sa Dios, mga kaigsunan. And if we will be still, we need to cease, and not alone, we need to stay and to see nga ang Dios nagabuhat diya sa atong kinabuhi, no? Kasi usahay mga kaigsunan, nabuhat na nato, ha? Pinakapait nga situation mga kaigsunan nga sa diha nga naa nakita sa dapit hapon sa atong kinabuhi, kana bitaw maingon na ang doktor nga nahimo na sa doktor ang tanan, no? Nagkasakit ka halimbawa, mga kaigsunan, makasakit kita, kunya maingon ang doktor nga ulahin na, no? Sa diha nga ulahin na ang stage, dili na kaya maayo ang atong mga sakit, diha na maingon ang doktor nga ipasa Dios na lang nato. Kung sa wala pa tay sakit mga kaigsunan, itugyan na nato sa Dios ang atong kinabuhi. Sa wala pa nato gibati ang kapait, kapungot sa Dios sa atong kinabuhi, unahon na to ang atong buhi nga Dios. We need to worship Him, no? And worship Him in spirit and in truth. Namo na siya nga atong series. I hope nga naamoy natun-an. This is a part 2 series. Giputol na to ang atong message, and then gi-continue na to, and I hope nga you will learn a lot, no, from part 1 to this nga gi-conclude na to, that God deserves our worship, no? Siya mao ang takos sa atong pagdayeg diha kaniya, because He is our Lord, He is our Master, o dili lamang sa adlaw nga Sabado, no? Mao na ang atong kuan diha nga dili lamang exclusive sa adlaw nga Sabado, kundi sa adlaw, sa tanan nga adlaw nga gibuhat sa Dios, or sa tanan nga panahon sa atong work, we can spend 1 minute, 2 minutes of prayer, 1 hour, no? Kung uban nga dili kayo makatulog na sa pagampo, magkonta nga spend time, no? Spend time, quality time diya sa Ginoo. And we need to rest, kay wala man ta gihimo sa Dios nga mga machines, mga kaigsunan, nga kung ang machine gani mga kaigsunan, di ba, maka-experience sa mga motor or makina na to diha, ma-overheat, no? Kini atong lawas mo overheat, no? Mao na siya nga we need also to take care sa atong lawas, and we need to praise God. We need to give Him all the glories, all the honors that He deserves. Nga takos siya sa pagdayeg sa iyang buhi nga pangalan, no? I hope nga naakamoy natun-an, no? And I hope kung naamoy mga pangutana regarding sa day of Sabbath, no? We will find a Bible study schedule. No, pagpa-schedule mo kung naamo diya sa no? Naamo diri dool sa Davao del Norte, naamo diri sa Sibuli. We're willing, no? I am more than willing kung matagaan to sa Ginoo, magtuon kita sa pulong sa Dios. And I hope naamoy natun-an diya sa pulong sa Dios, no?
Because dili dapat maging last option ang Dios, no? But he must be the first, no, sa atong kinabuhi. Unaha siya, no? Seek ye first the kingdom of God and all its righteousness, no? Tungod kay ang tanan nga butang nga atong pangayoon sa Dios, ihatag lang na sa Dios sa ato, no? Unaha siya. And sa tanan natong mga relationships, again, ginapa-remind to sa Dios that He must be the center, no, sa atong kinabuhi. Kung wala pa nato na nahimo nga ang Dios maong sentro sa atong kinabuhi, no, it would be the day karon ang adlaw sa kaluwasan nga atong tagaan o higayon ang Dios sa atong kinabuhi, no? Because God will bless us, no? And kana siya nga sacrifice, gamay lang na siya nga sacrifice. Ang kana bitaw nga mingon nga dako na kay na akong sakripisyo pastor nga kana bitaw mag-spend ko imbes nga family day na ko ato na ko sa pag-worship, sacrifice. Pero kana siya nga sacrifice gamay kay compare sa gibuhat sa Dios kanato dito sa cross, mga kaibigan. Because gihatag niya ang iyang kinabuhi, no? Gihatag niya, gipaula niya dito sa cross, no? O ingon pa gani sa balang kasulatan, ingon siya, maunsa man, no, maunsa man ang tawo kung maiya ang tibuok kalibutan apan ang iyang kalagmalaglag dito sa impyerno, no? What profit a man that he gains the whole world but loses his soul? Wala gyapon padulungan, mga kaigsunan. Bisag kung saan ni magtipig ni kining kalibutan, magbutang kag tanan nga tambal available in this world. No, mo ganito, no, gihimo na tong example. Ang usa ka celebrity diya nga ang nyahang galastuhon sa hospital, mga kaigsunan, 1.5 million a day. No? Wala man tani ana, no? We need to pray for her. We need to ask and help her through our prayers nga ayuhon siya sa iyang mga sakit. But it is also a lesson for us, mga kaigsunan. Wala man tayo 1.5 million, but you have a good health. Dako kayo nga pasalamatan nato sa Ginoo. Wala man tayo 1.5 million, but God gave us the opportunity to give birth of a new life. No? Tagaan ta niya na, dako kayo na siya nga responsibilidad to become a parents, to become a family. Atong pasalamatan sa Dios. Og ato siyang daygon og himayaon, mga kaigsunan. We need to worship Him and give Him honor, no, glory, pagdayeg nato sa iya. Daghang salamat, mga kaigsunan, sa inyong taminaw sa pulong sa Dios. I hope nga naga-enjoy ka mo and daghan mo mapanalinginan sa pulong sa Dios kay kini, again, dili kini pulong ni Pastor Arnold, dili kini pulong sa tawo, kundi pulong sa Dios, no, nga dapat nato nga masayran nga this is the word of God, and God deserves all our glory and honor, no? Soli Deo Gloria, mga kaigsunan. O daghang salamat na yung pagpaminaw, daghang salamat. I hope nga kamo magkapadayon sa pagtanaw, sa pag-subscribe, sa pagkuha ni atong ministry. This is a personal ministry, mga kaigsunan, no? Personal advocacy na to sa pag-share sa pulong sa Ginoo, no? If you want to help financially, you can help, no? You can text me, you can chat and message, and we can help together, no, sa pag-worship, no, pagpalapnag sa pulong sa Dios. Daghang salamat.